Anyway, mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating topic, good news ulit galing sa ating Pangulo! Woo! Woot, 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 woot! Ito, good news mula sa ating Pangulo, mga kababayan. Pakinggan natin. Araw po sa ating mga minamahal na Uy, ba't unavailable na? Anyari? Anyari dito? Ala, pinribate. Bakit pinribate? Wait. Bakit pinribate yun? Bakit pinribate yung announcement na yun? Wait, hanapin natin ulit. Ay, naka. Pinalitan kasi. Pinalitan. Ano kaya yung pinalitan dito? magandang araw po. Yan. Ulit. Pinalitan nila eh. Ano kaya yung pinalitan nila? Mukhang pareho lang naman itsura ni Presidente. Okay, play natin guys. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Sa susunod po na linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Hey! Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig 46 sabihin pesos nito para sa ating lahat. 43. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama, at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin. Kikilos kami kagad. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng 10 pesos fuel discount para sa mga PUV at para sa mga bus. At tuloy din ang service contracting program para sa mga PUV driver. Ang bawat sentimo na ibinababa ay dapat maramdaman ng bawat Pilipino. Alam naman namin kung gaano kahalaga ang oras ng bawat kababayan natin. Ang bawat oras natin ay dapat ginugugol sa ating pamilya, sa eskwela, sa trabaho, hindi po sa nakapila. Ipapatupad din ng Department of Transportation at Land Transportation Office ang 3 buwang extension para sa validity ng mga nag-expire na lisensya, student permit at rehistro ng sasakyan. Halimbawa, kung mag-expire na yung buwan ang rehistro mo, magiging valid pa rin yan hanggang July at wala kang babayarang multa o anumang surcharge. Nice. Bukod sa driver's license at sa rehistro, extended din ang validity ng mga student permit at ang mga conductor's license. Batid namin ang sitwasyon ng bawat Pilipino sa panahong ito. Hindi tayo titigil, hindi tayo uurong, at hindi nating hahayaan na ang ginhawang ito ay hindi po makarating sa taong bayan. Magandang araw po at marami pong salamat. Yun. Below 100 na as of by next week, no? Below 100 na. Kasi last time 20 pesos and some change yung binaba. Tapos ngayon 24.94. So mga 90 something na, mga 99 something na yung, or mga 98, 99 something ang magiging presyo ng diesel next week. Oo, yung diesel ang minomonitor natin kasi yan ang yan ang kadalasan ginagamit ng public transports eh. Yan ang ginagamit ng jeep, yan ang ginagamit ng bus. So kapag tumaas yan, may direktang epekto yan sa sa kabuhayan ng mga kababayan nating driver. So, ayun. So, tapos in-announce din kahapon ni ES Recto na meron daw windfall na more or less 12 billion pesos na sobra-sobrang nakuha sa VAT dahil nga dun sa pagtaas ng presyo ng langis, mga kababayan. So, at least, di ba? Meron pang tulong, may dagdag pang ayuda sa mga driver natin na masyadong sensitive, lalo na yung mga taga Manibela. Oo. Yung mga taga Manibela tsaka yung piston lang naman ng kupal eh. Sorry I mean, pardon my French. Pero
yung mga yung mga kaalyado ng komunista, sila yung yung mga in general, yung mga kasama nating driver. Okay naman yung mga yan. Okay naman yan. Ang yung coops lang talaga si Manibela at saka si at saka tong si Piston. Mga siraulo yan eh. Palibasa mga komunista eh. Oo. Ano yung comment kanina? May sinasabi daw mga DDS na si PBBM daw ay reporter na lang. Oo, reporter na lang daw siya. Okay. At least nagre-report. 'Di ba? But anyway, kung ganun lang din naman at tinuturing nyo ng reporter si PBBM dahil siya mismo ang naglalabas ng balita patungkol sa mga improvements natin dito sa ating bansa, anong tawag nyo kay Digong? Komedyante? Puro joke? 'Di ba? Nung sinabing siya ay nagmamariwana, anong sabi ng mga nasa paligid niya? Ay, hindi, nagjo-joke lang si Digong. Nung sinabi niya na nung panahon ng COVID na lumakla kayo ng gasolina or kerosene para mamatay yung bakterya sa mga lalamunan nyo. Joke? Komedyante. At si PBBM, pag si PBBM nagsasalita, nagre-report. At si reporter nagsasabi ng totoo. Sineseryoso. Hindi binabalahura. Nagsasabi lamang ng katotohanan. Si Digong, komedyante. Joker. Oo. Yun na yung best president nyo, komedyante. Oo. Clown. Husay. Lahat na lang joke eh. 'Di ba? Lahat ng sabihin joke. Pag sinabing kill them all, hindi, nagjo-joke lang si Mr. President Duterte. Yun. Paniwala naman tayo noon nung panahon na sumusuporta pa tayo sa kanya. Hindi, nagjo-joke lang talaga siya. Hyperbolic lang yan hanggang sa umabot yung 20,000 na yung patay sa drug war. Parang hindi na siya joke. Noong 20,000 na yung namatay, parang hindi na siya joke. Wait lang. Teka lang. Bakit ganun? Di ba? Nung sinasabi na na nag-umpisa yung pandemic. Anong sabi ni Digong? Hindi natin walang kwenta yung virus na yan. Oo, hindi tayo maapektuhan yung virus na yan. Walang kwenta yan. Hindi natin kailangan isara ang ating border sa China. Oo, wala rang kwenta yung COVID eh. Oo. Tapos umabot na ng 60,000 yung patay. Oo, hindi na siya joke. Hindi na siya nakakatuwa. Oo, di ba? Hindi na siya nakakabwisit na siya, di ba? Oo. Tapos habang nagpa-pandemic, sabi ni Digong, lumaklak daw tayo, magmumug daw tayo ng gasolina para mamatay daw yung bakterya sa mga lalamunan natin. Nabasa daw niya yun somewhere. Ano sabi? Hindi, nagjo-joke lang si Digong. Joker naman pala itong presidente na to eh. Walang kwenta eh. Oo. Kwentong Jet 2 holiday. Oo. Di ba? Joker naman pala. Nagbibiro lang eh. Oo. So, kung si PBBM, reporter at si PBBM, nagre-report ng tama, nagsasabi ng katotohanan. Si Rodrigo Duterte, nung presidente niya, wala siyang ginawa kundi mag-joke. Tapos every time nagjo-joke siya, 60,000 na namatay nung COVID, 20,000 na namatay nung EJK. Lahat ng joke niya, nakamamatay, promise. Lahat ng joke. Mag-ingat. Mag-ingat sa joke ni Digong, nakamamatay. Puisit na yan. Anyway. But at least now, we get, going back sa topic. At least ngayon, medyo may konti tayong, reprieve sa nagaganap na, na oil price hike. Medyo may dalawang, meron ng dalawang rollback na. Sana next week ulit. Sana next week ulit. Laban ng gasolina ang face mask para mamatay ang virus. Di ba? Oo. 3 to 6 months, big joke. Di ba? Magja-jet ski daw siya, papunta sa West Philippine Sea. Joke ulit, joke. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh.
Meron daw siyang Barrett syndrome. Hindi. Joke lang yun. Kunyari lang yan. Alam niyo naman si Duterte. Palabiro. Ganyan. O, di ba? What the hell? Di na obra ngayon yun. Kasi nakita na namin yung epekto ng mga joke niya eh. Mga joke niya nakakamatay eh. Di ba? Oo. Di ba? Walang ganun lang kasimple yun. Joke lang pala eh. O di... the whole presidency of Rodrigo Duterte is a joke. Di ba? Joker ang tatay niyong karton, sabi ni Junior Gabuyo. Oh, correct. X daw sa virus, check daw sa virus. Virus talaga. Oo. Anyway, game, pag-usapan na natin itong ating topic. Daanan lang natin si Senator Ping Lacson bago natin puntahan itong ating main topic, okay? Kasi mga kababayan, na mukhang nanggagalaiti. Oo, galit na galit si Senator Ping Lacson dito sa sinabi ni ni Saltik Panelo, guys. Oo. Galit na galit siya sa sinabi ni Saltik Panelo. Tawagin ka ba naman kasi pusang kali. tinawag na pusang kali, hindi tinawag niyang ungas. Di ba? Ungas yan eh. Ungas yan si Saltik Panelo eh, sabi niya. Oo, ito yung balita. Okay. Ngayon ka lang nabasa itong balita eh. Ping slams Panelo over pusakal remark amid looming VP trial. Kabado kasi sila. Oo. Ay, di niya narinig, tinawag siyang ungas? Oo, tinawag siyang ungas. Ni Senator, Ping Lacson sa TV, nagulat ka ako eh. Tinawag na ungas. Grabe siya. Na lang eh. Kapit na lang sa noo si Regina eh. Ganun. Baka may MTRCB sila. Oo. Butiking ungas. Ayun na nga. Kasi nagpapanik na sila Saltik Panelo, both father and son. Kasi mga kababayan naman, tingnan nyo naman kasi unang hearing pa lang nung impeachment. Unang hearing pa lang sabog talaga, mga kababayan. Sabog talaga. Unang hearing pa lang, sumabog talaga. Oo. Grabe, buong linggo pinag-uusapan natin eh. Hanggang ngayon hindi pa tapos yung usapan eh. Oh. Minsan nga iniisip ko, hindi kaya nagpahuli talaga si Saldico para pagtakpan si Sara Duterte. Hindi kaya nagpahuli talaga siya para mapagtakpan yung kwentuhan kay Sara Duterte, di ba? Sakripisyo na lang siya. Baka nakakuha ng tawag, Saldi, kailangan namin ng gusto mong tumulong kay Sara? Pahuli ka, gano'n. Kasi hanggang ngayon pinag-uusapan natin eh. Yung impeachment. Ang laki ng impact. Oo, ang laki ng impact. At lalo yung mga statement ni Ramil Madriaga. Ang hirap kontrahin ng mga statements niya. Kasi unang-una, si Sara Duterte, iwas na iwas kasi kay Ramil Madriaga. Hanggang ngayon umiiwas siya eh. Hanggang ngayon umiiwas si Sara kay Ramil Madriaga. So, paano mo nga naman marirebat yun? Wala ka doon nung inaakusahan. Inaakusahan ka. Eh kung humarap ka o di nasagot mo ng rektahan, di ba? Kung nandoon ka sa hearing, di nasagot mo ng rektahan yung mga inaakusa sa'yo, kaso wala ka eh. Umiiwas ka doon sa kwentuhan eh, o di walang pupunta. Anong gagawin natin? So, dahil nga sobrang sumabog yung impeachment hearing, at meron chismis na itong darating na Tuesday, mas nuclear daw. Nuclear ang sabog na mangyayari, guys. Oo. Nuclear daw ang sabog na mangyayari ngayon Tuesday. Etong sumabog nitong nakaraan ng Tuesday,
tawag ito, ano lang siya, granada lang, ganyan, o kaya TNT, ganyan lang, oo. Ganun lang, dinamita lang. Maliit, contain, madaling maano eh. Pero next week, Wednesday pala, next Wednesday, itong Wednesday na darating, ay, malala. Ang kwento. Nuclear daw ang pasabog, mga kababayan. Nuclear. Kasi nga, mga kababayan, Chloe Nigel, salamat sa super chat. Wow naman! Wow! Wow! Kasi mga kababayan, yung mga pag-uusapan next week, malala to. Salin, bank accounts, tsaka ano pa ba? Yun yung main eh. Yung salin ni Sarah, tsaka yung bank accounts niya. Tapos BIR records, tax records, SEC registration ng mga businesses, ano pa ba? Financials nung law office. O take note mga kababayan hindi sunumpi na yung client list niya. Hindi rin sunumpi na yung mga yung mga identity ng kanyang mga clients at yung mga kwento ng mga clients niya. That's covered by lawyer-client confidentiality. Yung financials lang ang titignan. Paano kumikita yung inyong law office? Yun lang ang gusto makita doon. Oo. So wala mga pangalan doon, hindi mo makikita doon yung pangalan, hindi mo makikita yung case, wala kang makikita doon information maliban sa kung magkano yung kinikita ng law office. Oo. So mabibigat yung pag-uusapan sa Wednesday. Feeling ko overtime na naman sila. Magsa-start sila alas 10 tapos nila alas 10 ulit. Oo. And take note mga kababayan, lumipas ng 1 linggo. Kailan ba mag-expire yung 10 days? Nagsalita ang SC Wednesday last week. Wednesday. So that means the 10th day will be on 8. Nag-start nung 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanggang 21 pa. Hanggang 21 pa, guys. Baka yung huling hearing na ang hindi abutan kung sakali maglalabas ng ng TRO. Oo. Baka yung huling hearing na ang hindi abutan. Pero yun na nga, mga kababayan. Dahil nagpapanik na sila, lahat ng tao, ang kanilang pananaw papunta na sa Senado. At inunahan ni Saltik Panelo na tirahin agad ang Senado. Ang sabi ni Saltik Panelo, mga kababayan, 4 lang naman yung conviction na makukuha dyan sagad na yung 6, sabi. Sabi ni Saltik Panelo. Sino daw yung 4 na pusakal? Oo. 4 na pusakal lang naman silang gustong tanggalin si Sara Duterte. Si Tito Soto, si Ping Lacson, si Risa Ontiveros, tsaka si Kiko Pangilinan. 4 lang daw. Ako, nagtataka ako mga kababayan, ba't hindi kasama si Bam Aquino? Bakit kaya hindi sinama ni Saltik Panelo si Bam Aquino? Ano kaya meron? Oo, ano kaya meron? Di ba? Alam nyo mga kababayan, there's something kay Bam Aquino. Duda na ako dyan nung election pa lang. Lalo nung in-endorse siya ng iglesia, there's something. There's something. Tapos recently, nung nagsalita siya na dapat daw sa Pilipinas lang inimbestigahan yung war on drugs, medyo malayo yun sa sa naratibo ng ng partido niya, ng partido niya sorry. Nakagat ko yung dila ko ha. May nakaalala sa akin. Anyway, merong tawag dito? Hindi yun magugustuhan ng mga kasama niya sa oposisyon, di ba? Yung true opposition. Tapos, ngayon, dito sa statement ni Panelo, usually kasi grupo yan Kiko, Ontiveros, Bam. Kasi sila lang naman yung traditional opposition Kiko, Ontiveros, Bam. Pero this time, hindi kasama si Bam. Oo. Sa sinabi ni Saltik Panelo. So baka
baka totoo ang kwento-kwento na he is pulling a Ninoy Aquino. Oo. Ano yung pulling a Ninoy Aquino? Oh, yung kunyari, kakampi ng administrasyon, pero sa totoo, nagtatatag pala ng CPP-NPA. Oo, tinatrador pala ang mga kasama niya. Oo. But anyway, it's his deal. Bahala siya sa buhay niya. Pero sumagot si Senator Ping Lacson dyan sa komento niya ni Saltik Panelo. At ito yung kanyang sinabi kanina. Gusto ko siya i-confront kay Bernardo dahil magkasalungat yung kanilang testimony. Kanilang magiging testimony. I'm sorry. Wala pa nga palang testimony si Bernardo along that line. Okay. Senator, we're running out of time, but I wanted to pivot to another issue, which is impeachment. Kahapon, we had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction, and I will quote you exactly what he said. Sabi niya, 4 na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Pusakal talaga. Much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan we'll always be guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Anong confrontation? Lalagay niya kami on the spot? Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula ba siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal, na manghuhula. Pusakal na manghuhula. The idea that... Maximum daw 6, sabi niya, maximum 6 senators. Pero usually... Baka daw umabot naman alam ng mo, 6. Bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Kami, usap-usap na rin kami At least some of us, Ang titingnan namin yung pasok ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely open sa publiko yung trial. As in the case of former CJ Corona, no? Nasa Microsoft kami, kaya babantayan kami dyan, whether or not may intention kami tumakbo pa o wala na. Magmamasdan kami, obserbahan kami, at kung malabo naman ang ebidensya at pagkukuntik pa rin kami, mahihita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, 2 ni Senate President Soto, na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya, nag-convict kami. On the other hand, ang tiba na ebidensya, tapos pag-a-appoint kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba ipapamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? May mga huwisyo naman kami. Huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong 4 yung sigurado magko-convict. Hindi lang sa pusakal. Ungas siya, ungas. Ungas. Pero para lang sa ating Ungas daw si Saltik Panelo. Wala nang doon. Wala naman tanong-tanong doon. Alam naman natin na ungas si Saltik Panelo. Totoo naman. At alam natin kung bakit siya ungas. Wala ganun talaga. Kasi, kung makakabalik sila sa kapangyarihan, happy-happy ulit. Oo, di ba? Nakaw dito, nakaw doon, di ba? VIP na naman sila ng 1 taon, ng 6 na taon, di ba? Kung makakabalik sila sa poder. Kaya, syempre, itong mga taong katulad ni Saltik Panelo, talagang ipupush nila yan na hindi ma-impeach si Sara Duterte kasi nakikiride lamang sila sa posible, take note posible, na maging posisyon ni Sara Duterte. But again, I use the word posible with or possible with a question mark. Kasi hindi pa naman sure. Lalo ngayon na merong mga indicator or may mga indication na si Sara Duterte hindi na siya sure win. Patay. Tuloy natin.
Tingkapakinig, ang ibig sabihin kayo ng pusakal. Thank you. Hindi, galing yan sa kwan eh. Sa salitang pusa Pusang sa kalye. Pusakal. Ito nang galing yan. Hindi ko na tinanong. Usually, ang ibig sabihin yan, adik. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Pero marami No, akong pusakal pwedeng na isipin magnanakaw. kay Senator Ping Lacson. Pero Pusakal hindi ko na siya sinungaling. maisip na adik. No? Yeah. But the idea that confident sila that she will win if the impeachment case goes to Yeah. a Senate trial, and that it's going to be a numbers game. That's what Attorney Sal Panelo said. Yeah. What do you think of that? Does it have any basis at all? Given that, let's be honest, medyo divided nga naman talaga ang Senado. Walang basis at all. Ano? Kasi alam mo, ang pinaka-saving grace ni Sal Panelo, yung anak niya, ang layo, yung anak niya, ang layo ng bagsak ng prutas do sa puno. Iba yung Diyos ibang ko. aura ng anak. Ano? Ako, umahanga ako doon sa anak eh. Ay, hindi rin kahanga-hanga yung anak, sir. Sorry. Ugali yung anak. Yung tatay niya, ang layo eh. Hindi rin ako kahanga-hanga yung anak. Pasensya na, Senator Ping. Pero disagree ako sa iyo dyan. Pareho silang ungas nung mag-ama. Pareho sila. Hindi natin. I don't know. Tawa ng tawa, baka mamaya matrouble ka na naman. 18 to 20 daw yung, 18 to 20 yung expected niya. Alam mo, ano. sa kagaganyan niya, baka malaglag siya from the kisam eh. Malaglag pa na kisabi. Dati rin, Alam sigurado mo ba yung sila mga nalalaglag nag-aabot sa kisam eh? ICC. Kung ano yun? Yes, sir. Ano yun, Ako, alam ano ko yun? yun. Hindi ko alam. But, so Tanong nyo no, kay Ronald, kung ano yung minsan nalalagdag sa kisam eh. Galing sa kisam eh. Yung tuko. Tuko, lalaglag sa kisame. Butiki. I don't know what tuko is. Lizard. Hindi mo nang tuko. Lizard. Gecko. But anyways, It's a Tuko, lizard, gecko. no? It's a lizard. Hindi ko sinasabi na kamukha ni Lizard. Paneros yung lizard. Oh, but the reason I keep coming back to this is, Loko-loko to si Llamas. Hindi ko sinasabing kamukha ni Panelo ng Lizard. Wait. Wait lang, hanap tayong picture ni Panelo ulit. Tingnan lang natin. Oo. Sana ba? Hanap tayong picture ni Panelo. Eto. Ano ba maganda? Eto. Ito medyo talagang give na give to eh. Itong picture na to, give na give. Tignan natin kung mukhang butiki talaga si Saltik Panelo. Oo. Ayan. Up. Ayan, di ba? Tapos, wait lang. Pakita ko sa inyo yung picture. Wait lang. Asa na ba? Hanap tayo magandang picture. Or ito na lang. Asa na? Ito. Wait lang. Iba naman. Napakita ko na yung sa Monsters Inc. eh. Iba naman. Para maiba. Oo. Wait lang. Ano ba yan? Ang hirap. Diyos ko. Ito. Ito na lang. Para mas madali. Ito. Naipakita ko na sa Monsters Inc. eh. Iba naman. Si Rango. Ayan o. Pak. Meron pa. Ito naman. Ito pa. Ito mas kamukha to eh. Asa na yan? Ito, guys. Mas kamukha to, promise. As in, hawig. Hawig na hawig.
Parang silang parang silang pinagbiyak na bunga. Yan. Sana ba? Asan na yan? Ayan, di ba? Iisa yung tsura oh. Oh. Nakasmile din yan. Oh, nakasmile yan. Oh, pak. Eto si Randall Boggs, pwede siyang kapag gagawin pelikula ang buhay ni Sal Panelo, pwede siyang umarte. Di ba? Nakasmile din yan, di ba? Di ba? Nakasmile yan, tsaka to, di ba? Isa ang ngiti Iisa rin ang mata, di ba? Isa rin ang mata, di ba? Kuhang-kuha, parang pinagbiyak na inodoro, Anyway, tuloy natin. Yes. So you don't think there's any basis? Kasi, when you look at how the Senate votes now, even case in point yung partial report niyo, Senator, they're mostly doing so along party lines, hindi ba? I don't know. I can only speak for myself. Ako titingnan ko ebidensya. Wala akong decision ngayon Okay. Nanood niya ako doon sa testimonya ni Madriaga, pero wala. Siguro mambibig ko Bakit ako magko-comment? Magiging senator judge ako. Parang it's almost a certainty na Correct. itatransmit sa amin yung articles of impeachment. Yeah. Even to comment positively or negatively doon sa testimonya ni Madriaga, yun lang inappropriate na Yeah. Wow. Actually, that's what I was gonna ask you about next, but okay, fair Hindi enough. ko sinasabing meron kaming kasama na inappropriate, ha? Pero dapat wag mag-comment. Kami yung huwis, Pero meron. Okay. Okay? Hindi niya sinasabi na meron silang kasamahan na inappropriate. Pero aminin natin na meron. Naalala niyo si Aimee? Si Baba Bell? Baka lang kasi nakakalimutan nyo na si Baba Bell. Siya yung unang-una nag-react nung pumutok itong issue na to na kay Ramil Madriaga. At mga kababayan, alam din naman ni Senator Ping, tulad nito kasi nagkomento siya sa balitaan na to, alam din naman niya na si Marcoleta ay haharang sa kahit anong gagawing galawan sa impeachment. The senator meanwhile said he advised Soto to prepare for possible attempts by Senator Rodante Marcoleta, a staunch Duterte ally, to block the impeachment trial by questioning its basis. The answer to Marcoleta's threat lies in one word, the Constitution. Lacson said, noting that senators have a constitutional duty to proceed as senator judges in an impeachment trial. Meron pa siya isang comment kay Rodante Marcoleta. Ang sabi niya kay Marcoleta, parang sumama ka na lang sa depensa ni Sara. Parang mag-abogado ka na lang kay Sara Duterte kung ganun. Parang ganun yung sinasabi niya. So, ako mga kababayan, personally, is there really a risk na ang mga senador natin magpapaka biased para kay Sara Duterte, ipagtatanggulan Sara Duterte? Meron Kasi history already shows that may mga senador na papayag na makikipag-alyansa kay Sara. Puntahan natin yung mga walang hiyang senador na yan. 'Di ba? Puntahan natin to. Ayan. Ito sa majority lang Alam naman natin yung minority tawag dito. Yung minority kontra yun sa impeachment. Pero itong mga to, sa grupo na to, meron ka na agad dalawa Ayan, magkapatid na Villar, si Loren Legarda, Lito Lapid, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, JB Ejercito, Bam Aquino, Pia Cayetano, Big Subiri. Lahat yung mga tuso yung mga hayop na yan Mga tuso yung mga hayop na yan. Diba? Ang leverage lang dito, mga kababayan, hindi ko alam kung sino ba mga siraulong bumoto kay Lito Lapid Bakit pinasok pa yan? Ako, hindi ko binoto yan.
Kahit nag-alyansa pa siya, di ko binoto yan si Lito Lapid eh. Di ba? Anyway. So yan. So ito, yung apat na yan. Yan. Tsaka to si Loren Legarda. Tsaka to si itong tatlong to. Most probably, magsasara Duterte yung mga yan. At it seems, mga babayan, sobrang tigas ng muka ng mga senador na yan, yung mga minention ko na yan. At syempre, kasama na dyan yung minority. Na hindi sila tatablan. Walang hiya nga. Wala silang hiya. Simpleng simpleng committee report ng Blue Ribbon Committee. Hanggang ngayon, tinatabla nila eh. Oh. Meron pang isa, sinabihan daw si Senator Ping Lacson, nangako daw dun sa isang mga inaakusahan. So it's either Chis Escudero, Joy Villanueva, or Jinggoy Estrada. Na hindi siya pipirma doon sa sa Blue Ribbon Committee report, 'di ba? Anong klaseng kahiyupan 'yan? Sabi ko sa inyo mga kabayan itong 20th Congress, itong batch ng mga senador ng 20th Congress, ito yung pinakamalala. Pinakamalala na mga batch ng senador. As in, pinakawalang kwenta. Mabibilang ko lang dyan sa isang kamay ko yung mga maayos na senador. No joke. No joke. Itong batch na to ang pinakamalala. Malala talaga. Cancer. Cancer tong batch na to. Sa 2028, pwede niyong bawasan to eh. Mababawasan to ng 1, 2, 3, 4, 5. May pag-asa tayong bawasan to. Tanggalin sila Win Gatchalian, JB Ejercito, Loren Legarda, Rapi Tulfo, Mark Villar. Yan, mga pwede nating matanggal. Tapos syempre doon sa minority, sila Lito Lapid, si Robin Padilla, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. So, Alan Peter Cayetano, pwede pang matanggal yan mga babayan. So, tanggalin na natin, mga hayop na yun. Kung pwede nga lang, i-dissolve na ang buong Senado, dissolve na abolish na yan Wala kasi talaga silang kwenta. No joke. No joke. Nakapakawalang kwenta. So, it seems mga kababayan, kaya nagmamadali rin yung kampo ni Sara Duterte na dalhin sa Senado kasi nandoon yung advantage sa kanila. Oo. Nandoon yung advantage. Pero, hold your horses. May hearing pa. Oo, di ba? Sabi nga ng konstitusyon natin, di ba? Kailangan may hearing. Oo, sa second mode of impeachment, kailangan merong hearing. At merong 60 session days ang Kamara de Representante to conduct that hearing. So, sorry. The House of Representatives are just following the rules. Okay, ayan na yung ating next topic. Puntahan nyo na lang yan mga kababayan. Click nyo yung link na yan sa ilalim. And I'll see you in our next live stream mga kababayan. Alright, God bless everyone. See you in a bit guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.